morning. Morning. Isa naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog para sa ating karagdagang kaalaman. So, Genesis chapter 1, the first book of the Bible, verses 26 to 28. So, the very first chapter, verses 26 to 28. And then, tatalon tayo sa chapter 9, verses 1 and 7. So, ganito po ang sinasabi. Genesis 1, 26 to 28. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin po natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at mamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Chapter 9, verses 1 and 7. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Sa verse 7, magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. So, mga kapatid, matagal-tagal ko na rin pinag-iisipan na pag-aralan po natin ang family code of the scriptures. More often than not, madalas ang pag pinag-uusapan ang Christian life, ang nagiging application normally ay individually. Ever since nasa Bible school pa lang ako, nag-aaral pa lang ako, pinag-iisipan ko na yung family code of the scriptures. I have read about yung passages, pero magandang pag-aralan, pagsamahin yung mga passages na sasabi kung paano natin itataguyod ang ating pamilya. Sapagkat matunog at maraming mga boses ngayon tayong naririnig tungkol dito sa pamilya. And especially now, nais ko rin po i-connecta ito doon sa ating theme ng anniversary, sa theme passage natin, coming from Matthew 28:16 to 20. Especially yung command na, go therefore and make disciples. At saka yung ating ministry principle na our family is our first ministry. It is fitting na pag-aralan natin kung saan nagsimula ang lahat ng ito. At a time where people are changing the definitions also of gender, iba na ngayon ang definition nila ng gender and sexuality compared nung bata pa ako. Hindi lang yun. Nabago na rin ang definition ng family. Mahalagang pag-aralan kung ano ang sinasabi ng scriptures tungkol dito sa mga bagay na ito. Sapagkat pinapahayag ng scriptures na mayroong sinasabi ang Diyos ukol sa mga bagay na to. At kung ano ang dapat natugon natin sa kapahayagan niya. Sa dami at lakas ng mga boses na nagsasabi na katulad, na malamang narinig na natin ito, this is my life, my rules. At yung mga salitang families are built on love, not genes. Hindi maong, kundi yung genes, yung genetics. Families are not based daw on genetics, kundi built on love. Mapapaisip tayo kung ang mga ganitong individualistic na kaisipan ay mga bagay na dala-dala natin sa church at ating buhay. O pinangahawakan ba natin ito at ito ang nag-iimpluwensya sa ating mga desisyon sa buhay.
Sapagkat sa likod ng mga slogan na ganito ay mga katuruan at mga ideology na ang layunin ay pilit baguhin ang isip at buhay ng tao. Bilang Kristiyano, bilang mga tinupos kay Kristo, it is now our calling to develop our minds to love and listen to God and discern teachings that do not, para napapangalagaan po natin at itataguyod natin ng maayos ang ating pamilya sa katotohanan. And so sa umagang ito, panalangin ko po sa pag-aaral natin ng aklat ng Genesis at sa mga susunod na linggo ukol sa family code of the scriptures, nawa magkaroon po tayo ng appreciation sa ating Diyos at sa mga gifts na pinagkaloob niya sa atin, tulad ng pagiging lalaki o babae, pag-aasawa, pagtatalik, or yung sex in the context of marriage, at pagkakaroon ng pamilya. It is best na pinag-uusapan dito sa church sapagkat dinidiscuss yun sa Bible. May kapahayagan ukol sa mga bagay na ito at hindi kinahihiya ang mga bagay na ito. Nawa sa ating pag-aaral ay pawiin din ng Diyos ang ating pagkauhaw at bigyan tayo ng mga bagong pananabik sa Kanyang salita. Para lalo pa natin itong hanapin, para lalo natin itong pahalagahan at sundin bilang tugon sa maayos na pamumuhay sa harapan po ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. In approaching our passage sa Genesis chapter 1 verses 26 to 28 at saka Genesis 9, we must now ask, what is the purpose and importance that God instituted the family? What is the purpose and importance that God instituted the family? Bakit ba mahalaga sa Diyos na gawin niya or likhain niya ang pamilya? Or bakit niya ba ito binigay sa atin? What is the purpose and importance that God instituted the family? This leads us now sa verse 26 ng chapter 1 ng Genesis. Sabi po dyan, then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Doon sa atin na natatandaan ang ating pag-aaral sa aklat ng Genesis, more or less we have retained some information tungkol sa mga passages na ito, and they will prove to be useful sa ating pag-aaral ngayon habang binabalik-balikan natin itong foundations ng ating pananampalataya. So pagkatapos po likhain ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng mga hayop sa himpapawid, sa lupa at sa dagat, nilalang niya ngayon ang tao. Sabi po ng Diyos dito sa passage, let us make man in our image, according to our likeness. Ibig sabihin po, ang bawat tao sa mundo, bawat tao, lalaki at babae, bata at matanda, ay nilalang sa larawan at wangis ng Diyos. Each person in this world, each one of us bears the image of God. As long as tao ka, hindi hayop. Lahat ng tao, they bear the image of God. Ngayon, siguro, at this point, many or some of us might be confused. So, at tinatanong natin, anong ibig sabihin ng larawan at wangis? As we observe this passage, nais ko pong sabihin na maaaring maging challenging ngayon ito. Pero sasamahan ko po kayo ngayon sa challenge na ito. There will be things that we need to unlearn, and there are things that we need to, or new things that we need to learn sa pamamagitan ng passage na ito. And so, nasanay po tayo kasi, sa malamang iba sa atin na lumaki sa Sunday school, nasanay tayo na ang larawan ng Diyos, tinuro sa atin ng mga Sunday school teachers natin noon, na itong larawan ng Diyos ay mga natural na mga katangian ng tao
na mayroon ang Diyos tulad ng pagkakaroon ng personality, ng intellect, ng reason, at ang wangis raw ng Diyos ay ang mga katangian at mga biyaya raw na nagtutulad sa atin sa Diyos. Meron namang iba na nagsasabi na ang divine image raw ay mga mental and spiritual qualities ng tao na mayroon rin sa kanyang manlilikha. Ang kaso, yung mga ganitong, yung kina-quantify natin, yung image and likeness of God, hindi po natin makikita sa passage. Wala po yun. Yung ganyang klaseng interpretation, wala po sa text. Dahil wala ang ganitong reading sa passage, masasabi natin na hindi ganito ang pagkakaintindi rin nung first readers or immediate readers ni Moises bilang author. Ibig sabihin, hindi ganito ang pagkakabasa ng mga Israelites. Dahil ganito ngayon, set natin ngayon yung background, yung historical background nila. Dahil naninirahan po ang Israel sa Egypt nung panahong ito, familiar po sila sa mga, nanggaling sila sa Egypt at nandito ngayon sila patungo sa Promised Land. Nasa Sinai sila, familiar po sila sa mga expressions at practices sa ancient Near East. Sa kaisipan po ng mga tao ng panahong yun, ang hari nila ay larawan ng Diyos, katulad si Faraon. He is a living statue ng kanilang supreme deity. Hindi dahil may physical siyang katangian, kundi dahil sa kanyang pag-iisip, sa kanyang kilos. Sinasalamin po niya sa kanyang kilos at pag-iisip ang kanilang Diyos. Sa mata ngayon ng tao, si Faraon po ang sumasalamin o kinatawan ng kanilang Diyos. At mayroon siyang ugnayan sa kanilang Diyos. Dito po sa ating passage, pinapahayag ng Diyos na nilikha niya lahat ng tao sa kanyang larawan at wangis. Sa makatuwid, ang bawat tao, lalaki at babae, ay imahe o larawan ng Diyos dito sa lupa. Ang bawat isa sa atin ay may ugnayan sa Kanya, whether we like it or not. That is the truth. Hindi ka makakatakas dyan. Dahil nilagay niya ang kanyang larawan at wangis sa bawat isa sa atin. Hindi ito natutulad sa mga alamat ng mga pagano na si Faraon lang ang may ugnayan sa Diyos. Mapapansin din po natin na bago ibigay ng Diyos ang instruction or yung commission to let them rule, sinabi niya muna, let us make man in our image. This means na ang pagtupad ng command niya na to rule or pamunuan nyo o mamahala kayo ay nagmumula dito sa paglalang sa atin sa kanyang larawan at wangis. So, ano kayo nang ibig sabihin nito? Kung ang Diyos po ay namumuno sa sangkalawakan at sanlikha, ang sangkatauhan po o ang tao ay pinagkalooban na pamunuan ang daigdig para sa Diyos. Yun yung pamunuan niya. Para sa Diyos. Yun yung importanteng maintindihan natin doon. Binigyan niya tayo ng capacity to rule as His representative dito sa lupa. Yun yung ating realm. Yun yung rulership natin dito sa daigdig. Tapos ngayon, may mga scientists na gustong i-conquer ang buwan. Merong gustong lumabas pa. Gusto pumunta sa Jupiter. Merong gusto pang pumunta sa Pluto. Hindi natin maintindihan. Pero hanggang dito lang tayo. Kahit na, kaya mapapansin natin, in all the years na gusto nilang ma-discover ang sangkalawakan, wala. Nagsasayang sila ng pera kasi hindi yun part ng pamunuan ng tao. Ang pamunuan ng tao ay dito sa mundong ito. Sabi nga po sa Psalm 8,
What is man that you take thought of him, and the Son of Man that you care for him? Yet you have made him a little lower than God, and you crown him with glory and majesty. You make him to rule over the works of your hands. You have put all things under his feet. Ano yung all things na yun? Dinefine ng psalmist yun dito sa verse 7. All sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sea, whatever passes through the paths of the sea. So, ini-echo ng psalmist dito yung sinasabi sa Genesis. Yung binigay ng Diyos ang lahat ng pamunuan dito sa lupa, sa tao. So in response doon sa question natin kanina, what do we find here? Number 1, sa verse 26. Ano ba yung importance? Why God instituted the family? Verse 26 is because God appointed man and woman as representative rulers and caretakers of the earth. It is because God appointed man and woman as representative rulers. Yun yung ibig sabihin na pinagkaloob niya sa atin, o nilagay niya sa atin ang kanyang larawan at wangis. It is a representative rule. So He appointed us as representative rulers and caretakers of the earth. Dahil ang lalaki at babae ay tinalaga ng Diyos na kumatawan sa Kanya sa pamamagitan ng pamumuno nila ng daigdig. Expected sila na gawin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Punta tayo sa verses 27 to 28. So what God has said dito sa verse 26, that He did dito sa succeeding verse. So pagkatapos niyang sabihin, lalangin natin ang tao, siyang kanyang ginawa. Sabi dyan, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth, and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. So dito sa verses 27 to 28, makita po natin ang execution of creation of man. Ma-observe natin mga kapatid kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Ang unang ginawa ng Diyos ay nilalang niya ang tao na lalaki at babae ayon sa kanyang larawan. In other words, God wanted our manhood and womanhood, respectively, to display His image. Uulitin ko. God wanted our manhood and womanhood to display His image. Maliwanag po na ang Diyos ang nagdi-define ngayon ng pagkalalaki at pagkababae. Ang daming lumalabas ngayon, may mga pinakikinggan akong mga komentarista online, may mga babae, may mga lalaki, pero mostly sa yung pinakikinggan ko ngayon sa social media, pinapatay ko, natatawa nga yung mga anak ko, pag pinakikinggan nila, pag naririnig nila yung mga boses ng mga pinakikinggan ko ngayon, siguro napakinggan yun, katulad si Sadaw, at saka si Ato, class S na pangit. Maboka sila ngayon. Why? Litong-lito tayo sa ating pagkalalaki. At ganoon din ang mga babae. Litong-lito. Hindi natin alam. Kaya kami lumalabas na ganyang klaseng mga influencer. Pero habang pinakikinggan ko sila, natatawa lang ako sa kanila. Sometimes I would agree. Most of the time, natatawa lang ako. Pero marami silang mga followers. At nagtuturo sila. Pero hindi sa lahat ng oras, agree ako. We find here na Diyos ang nagdi-define ng pagkalalaki at ng pagkababae. Hindi tayo. And it pleases God, it glorifies Him, na may pagkakaiba ang lalaki at may pagkakaiba rin ang babae. May differences sa kanila. Sa mata po ng Diyos ngayon, pag binasa po natin, later on, nung matapos likhain ng Diyos ang lahat, pati ang tao,
Sa Genesis chapter 1 verse 31, makikita po natin, ngayon parang lumayo ng konti, parang isang artist ang Diyos eh. Di ba pag, halimbawa, gumagawa ng painting, yung mga artist dito, pagkatapos po natin gumawa ng isang section ng painting, ang gusto natin, lumalayo tayo ng konti para nakikita natin yung buong konteksto. Di ba? Nung ginagawa natin obra. Tapos pag nakompleto na natin, lalayo tayo ng konti. Kasi pag malapit ka, ang napapansin mo lang yung mga detalye. Pero pag lumayo ka, doon mo na-appreciate. At ganoon ang ginawa ng Diyos. In verse 31, lumayo lang siya ng konti at ano sabi niya? Hindi niya sabi it is good. No, ang sabi niya, God saw all that He had made, and behold, it was very good. Sa mata ng Diyos, wala pong irreconcilable differences. Hindi katulad ng mga alibay na binibigay kapag may mag-asawang hindi magkasundo at humahantong sa divorce. Ano binibigay nilang dahilan? Irreconcilable differences kasi. Sa mata ng Diyos, there are no irreconcilable differences. These differences were placed in men and women as part of God's image in man. Nasa essence yun ng pagiging lalaki at pagiging babae yung differences. Part yun ng pagiging tao. Which means, permanent yun. Permanent ang pagiging lalaki, permanent ang pagiging babae. Kasama na rin yung pagkakaiba nila sa isa't isa. And so nakikita ang pagkakaiba, both itong pagkakaiba nito, pag in-apply natin ngayon yung mga natututunan natin, itong pagkakaiba ng lalaki sa babae, and vice versa, ay nakikita natin sa biology at sa behavior nila. Sa mata ng Diyos, these are not just good. Uulitin ko, they are very good. So ang question, ngayon, paano nila i-display itong pagkakaiba bilang mga, o paano nila i-display ngayon itong pagkakaiba nila bilang mga kinatawan ng Diyos para sa kanyang ikaluluwalhati? Sabi po sa verse 28, God blessed them, and God said to them, so dyan muna tayo, part muna natin. God blessed them, and God said to them. Alam natin na ang susunod na salita ay utos. Kaya nga God said to them, di ba? Ini-implement na niya, ini-execute na niya yung creation, at binibigyan niya sila ng charge or commission. And so, pag binigyan ng Diyos ng commission ng tao, He expects them to obey. Na maging responsible doon sa rulership na binigay sa kanila. And so in giving this command, mapapansin natin that Scripture says, bago niya ibigay yung command, ang sabi dyan, God bless them. Hindi po ito nalalayo sa isang ama, sa isang responsableng ama, na binabasbasan ng kanyang anak bago umalis ito o bago niya bigyan ng responsibilidad. Binigay ng Diyos ang utos para maging masaya ang lalaki at babae. Kapag in-apply natin ito sa sangkatauhan, ibig sabihin, binibigay ng Diyos ang utos na ito para maging masaya ang sangkatauhan sa Kanya. He gave the command so that man and woman would delight in Him. Noong unang panahon po, ang paniwala po ng mga pagano sa ancient Near East ay nilikha ng kanilang supreme god na si Marduk. Pag sabing ancient Near East, yan yung mga simula dyan sa Babylon, sa Assyria, pababa, papunta sa Egypt, perhaps isama na rin natin yung Kanaan. Yan, may mga paniniwala sila tungkol sa creation. At sa Babylon po, naniniwala po sila na ang kanilang supreme god na si Marduk ay lumikha ng sangkatauhan. For what purpose? Para maging alipin ng mga Diyos. Yun daw ang purpose ng tao, ayon sa mga alamat nila. At sa isip ng mga pagano, ang purpose ng buhay ngayon ng tao ay para alipinin siya
at pahirapan ng mga Diyos. For what? For His self-gratification. In other words, itong Diyos na ito, dahil nag-iisa po siya sa walang hanggan, itong Diyos na ito ay hindi marunong magmahal. Hindi ito nakakagulat dahil nga nag-iisa siya, loner siya. Kung ang Diyos ay loner, yung Diyos na pinaniniwalaan mo ay loner, ibig sabihin, hindi siya marunong magmahal. Kasi para makapagmahal ka, kailangan nagmamahal ka ng iba. Binibigay mo ang sarili mo sa iba. Hindi mo pwedeng sabihin na nagmamahal ka pero wala kang experience. Wala kang ugnayan sa iba. Cannot be. So itong Diyos, hindi nakakagulat na ganun ang purpose pala ng sa mga pagano, ang pagkakalikha sa tao ay para maging alipin na. Sapagkat ang Diyos na ito ay hindi marunong magmahal, makasarili po siya at wala siyang konsepto ng pag-ibig. Wala. Ngunit ang Diyos na nagpahayag sa kasulatan ay hindi loner sa walang hanggan. Pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa 3 persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Na may kani-kanyang tungkulin sa kasaysayan ng katubusan. At yun yung inawit natin kanina sa The God We Love. Yun din yung nabasa natin na in-uphold ng mga church fathers laban sa mga maling katuruan ng panahon nila. Kaya nga nasusulat, God is love. Dahil minamahal nila ang isa't isa mula pa sa walang hanggan. At sa kanilang pagmamahal, nilalang ng Diyos ang tao at pinagpala. Love begets love. Ngayon, punta tayo doon sa utos ng Diyos sa tao. Kapag naiisip natin kasi ang salitang utos, ganito ngayon. Ano ang pumapasok sa ating isipan? Halimbawa, ay, may utos na naman si nanay. Oh. Ano ang pumapasok sa ating isipan? Karaniwan ng pagkakaintindi natin, o pakahulugan natin sa utos ay pabigat. Ba? Pabigat yan. Ano naman inutos niya? May pinapagawa. At hindi ito naaayon sa gusto natin. Ngunit dito sa ating passage, hindi pabigat ang utos ng Diyos. Sapagkat God in His love blessed them. He is a God who blesses. Itinali niya ito sa kanilang pagkatao. Itong utos na ito ay tinali niya sa kanilang pagkatao para maging fulfilled sila, para maging masaya sila sa Kanya. And they will be living out their purpose as humans through this command. And when we live out our God-given purpose, joy is not far behind. God blesses man so that humanity, in the diversity or difference between man and woman, they would delight in Him. So, kaya binigay ng Diyos ang utos na ito ay para ma-live out nila ang purpose nila bilang tao. Hindi tayo iniwan ng Diyos para kapain lang sa mundong ito o para mga patayan alamin natin sa pamamagitan ng pamumuno natin kung ano ang purpose natin. Hindi. Binigay niya. Para maging masaya tayo sa Kanya. That's why He blessed it. So paano nila ngayon ipakikita ang kanilang kasiyahan sa Diyos? Sabi dyan, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth. Nung panahon ito, wala pang kamatayan, wala pang kasalanan, at lahat ng hayop ay maamok. Maging ang mga punong kahoy ay namumunga at nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng tao.
Hindi katulad ngayon na may mga puno na dapat mamunga, hindi na mamunga. Parang katulad nung, kailan ba yun, last month, may nakita kaming halaman. Nagandahan ako, sabi ko kay Joey, kunin mo yun. Itanim natin. Ano nga yun? Kalabasa, ano? Kalabasa yata yun. Pinakuha ko kasi gandang-ganda ako sa dahon eh. Aba, tinanim, namatay. Sabi ko, tinanim mo na, namatay pa siya. So, ang isip namin, ano ba to? Ang kalabasa ba, sensitive? Bakit ganun? So, nagtataka kami bakit namatay. Pero noong panahon ito, everything was in perfect order. Everything was in harmony. At dito sa binigay na utos ng Diyos, may dalawang bagay tayong makikita. Una-una, paano ba dapat tumugon ngayon ang tao sa utos na binigay ng Diyos? Ano yung expectation sa Kanya? One, tutugon sila sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang ugnayan sa isa't isa. So dito nalulugod ang Diyos. Tutugon sila sa pamamagitan ng kanilang ugnayan sa isa't isa o kanilang pagsasama. At pangalawa, tutugon sila sa Diyos sa pamamagitan ng kapamahalaan. And they will do this sa kanilang mga different, God-given differences. Unahin po muna natin yung ugnayan nila sa isa't isa, yung relationship nila sa isa't isa. And so by blessing them and giving them yung terms ng creation covenant, makikita po natin ang unang ugnayan sa scriptures na in-establish ng Diyos ay ang relationship ng Diyos sa tao. Yun yung first relationship na makikita natin. And yet, may kapal na o may tikas ng mukha ngayon ng tao na sabihin na walang Diyos. Dito, makikita natin the first relationship that God established with man is God's relationship with man. Diyos ang nag-initiate ng relationship na ito, hindi tao. Kasi nilalang lang tayo. Hindi naman tayo Diyos. So it is but proper na siya ang mag-initiate nito. Pagkatapos lalangin ng Diyos ang lalaki sa Genesis 2, immediately makikita po natin ang first human relationship na in-establish ng Diyos. Ang first human relationship na in-establish ng Diyos sa scriptures ay ang pag-aasawa. Marriage is the first human relationship na makikita natin. Sabi nga sa Genesis 2:18 at 24-25, Then the Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Diyos ang nagsasalita. Siya ang pumili na magiging asawa para sa lalaki. Verse 24, For this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. I-unpack natin yan in the next few weeks. Sa ngayon, gusto ko lang na maintindihan natin na ang Diyos ang nagde-define ng mga bagay-bagay. Yung details ng marriage, pag-aaralan po natin yung starting next week. So ito ngayon ang context na kung saan tutuparin nila ang kanilang unang tungkulin. Sabi dyan ng Diyos, Be fruitful and multiply and fill the earth. Sa mga tuwid, itong sinasabi ng Diyos dito, it is all about making families. Matutupad ito dahil pinagkaloob ng Diyos sa kanila ang pagkakaiba o na kailangan magkaiba ang lalaki at babae. At pinagsama niya sila para maging isang laman. At sa pamamagitan nito, dadami sila sa balat ng lupa. Ganyan kaganda po ang pag-aasawa. From two, may kanta noon, ang Spice Girls, na gustong-gustong kinakanta ng mga nasa college, ng mga kolehiyala. To become one. Pero iba ang connotation nun. May kinalaman sa premarital sex naman yung, at saka fornication yung lyrics nila. Ang kagandahan po ng marriage and sex is that dito sa creation, in the context of creation, makikita natin, magkaiba sila, magkaibang lalaki at babae. At sa pag-aasawa, sila ay, sa mata ng Diyos, ay ginagawa niya silang isang laman. Parang isang katawan. At sa pamamagitan nito, dadami ang tao sa balat ng lupa.
Ganito ang pundasyon ng pagpaparami at pagkalat sa daigdig at pagkakaroon ng pamilya. Ganito ang kaayusan na inilagay ng Panginoong Diyos sa pasimula. At dito siya nalulugod. And it is no wonder now, mga kapatid at kaibigan, marami sa mga problema sa society ngayon stems from confusions on identity at saka relationships. Dahil hindi natin nauunawaan or probably lumaki po tayo na hindi pinag-uusapan sa ating mga tahanan ang mga bagay na ito na may kinalaman sa ating identity at sa ating mga relationships sa isa't isa, ang relationship sa Diyos. Example, bigyan ko po kayo ng 4 na examples. First, nandyan ang kaisipan na maririnig natin ito at meron ding awitin ito. God made me this way. Na parang bagang binibigyan natin katwiran ng pagiging LGBT at ang kanilang mga relationships na pinagtatagpo ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. Ganun ang pinalalabas niya. God made me this way daw. No! God did not make you that way. It is sin that made you that way. And specifically, it is your sin. Imbis na mahalin kasi natin ng Diyos at masiyahan tayo sa Kanyang pinagkaloob sa atin na katawan at pagiging lalaki at pagiging babae, mas mahal natin ang ating mga sarili kaysa Diyos na lumalang sa atin sa Kanyang larawan at wangis. Kaya pilit natin pinapalitan ang pinagkaloob sa atin at naghahanap tayo ng kaparehas natin mag-isip, kaparehas natin maglakad. Yun ang definition ng LGBT. Kaparehas. Dumadami pa rin sila. Katulad din ng kasalanan. Pero God did not make you that way. Pangalawa, mayroong iba na ang tingin sa sex ay tulad sa pagkagutom sa pagkain. Na kailangan makaraos para sumaya. Ang ganitong klaseng kaisipan ay nagmumula sa maling katuruan na ang tao ay isang hayop. Kaya nga, pag hindi natin tinuruan ng tama ang kabataan kung ano-anong pinagagagawa naiintindihan ko, naging kabataan din ako. At dumaan din ako sa phase, especially sa mga kalalakihan, yung raging hormones ng lalaki. At naging struggle ko rin yun. Ilang beses din ako nanalangin sa Panginoon, bakit ganito? At matindi ang pagpipigil. Pero hindi tayo hayop. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lang ang nilikha niya sa kanyang larawan at wangis. Sa Genesis 2, tao lang ang hinulma niya sa kanyang kamay. So paano tayo naging hayop? Pinapahayag sa atin ng scriptures na ang tunay na kasiyahan ngayon dito sa creation account ng Genesis 1 and 2 ay hindi produkto ng pagsuway sa kaayusan na pinagkaloob ng Diyos. Uulitin ko, ang kasiyahan na hinahanap-hanap ng mga tao, ang kasiyahan na hinahanap natin ay hindi produkto ng pagsuway sa kaayusan na nilagay ng Diyos. Imagine na lang, ganito, analyze natin, nilalang kang tao sa larawan at wangis ng Diyos. Pumasok ka sa mundong ito bilang sanggol at nilikha ka. Meron ka, nandyan sa iyo ang larawan at wangis ng Diyos. Cute na cute ka. Tapos paglaki mo, namuhay kang hayop. Bakit? Kasi ang paniwala mo, hayop ka. Kasi tinuro ng mga science teacher mo. Man is an animal. Man is a mammal. So ngayon, nasunod mo ang gusto mo, totoo,
Nasunod mo ang gusto mo. Nagkalat ka ng lagim dito sa lupa. O ngayon, namuhay ka parang hayop kasi paniwala mo na gano'n. Asa na kaayusan doon? Nasa iyo ang larawan at wangis ng Diyos, nilagay niya, tapos sasabihin mo, ang tao ay isang hayop. Asa ang ayos doon? Walang kaayusan doon. Balikan natin yung kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan po ay dumadating kapag nabubuhay tayo ayon sa purpose at blessing na binigay ng Panginoon. Uulitin ko, maaaring maging masaya ka sa buhay mo, pero hindi ibig sabihin nun, blessing yun mula sa Diyos. Joy is present in obedience, in purity, and holiness unto God because there is harmony and order. God is glorified sa mga bagay na ito. Mali po na nag-e-expect tayo na porket masaya tayo ay blessed tayo. Eh kung namumuhay ka naman na parang hayop, wala ka sa ayos, paano naging blessing yan? Pangatlo, mayroong iba na ang tingin sa kasal ay papel lang. Dalas naririnig natin yan. Kaya hindi nag-aasawa. Kasi ang nasa isip nila ay kung paano, at meron din tayong mga cases na gano'n sa ministry natin. Kasi ang isip nila, kaya hindi sila nagpapakasal. Kasi ang nasa isipan nila ay kung paano makakasipat agad. Alam niyo yung ibig sabihin ng makakasipat? Yung mga millennials, alam niyo ibig sabihin? Takas! Takas agad. Ayaw nilang magpatali because they operate in fear. Ang gusto nila, yung pinapatayan nila yung pintuan, exit door. Nakapantay sila sa exit door pero gusto nila tinatawag silang husband or wife. Eh, asan ang ayos dun? Pag tinignan natin ang Genesis account, God intended na maging masaya ang mag-asawa at i-celebrate nila ang kanilang pagkakaiba bilang lalaki at babae. Hindi sila magkaaway. Although sa panahon natin ngayon, naku, sa dami ng ginagawa, ang mga mag-asawa talaga nagkaaway. Pero hindi sila magkaaway. Okay? Bagkus gamitin nila, ito yung expectation ng Diyos, bagkus gamitin nila itong mga pagkakaiba nila bilang lalaki at babae para palakasin ang isa't isa, para patamisin ang kanilang pagsasama. Therefore, mataas ang tingin ng Diyos sa pagsasama ng mag-asawa. At makikita natin yun sa Genesis 2, kung paano sila pinagsama ng Diyos sa pagkaasawa. Sinasabi po natin, walang forever. Nonsense. Merong forever. Or at least merong lifetime sa mag-asawa. Ang problema, hindi natin alam kung paano mag-navigate sa buhay mag-asawa. Hindi natin pinag-aaralan. It's possible na hindi natin pinag-aralan o tinatamad tayong pag-aralan. You just have to work towards forever. Hindi natin pinag-uusapan ng salvation dito ha. Ang pinag-uusapan natin buhay mag-asawa. You just have to work towards it. Tulad din ng pagsasaka. Magkakaroon ka ba ng bunga kung hindi mo muna pagtatrabahuhin ng lupa? Siyempre hindi. Hindi pali na mag-e-expect ka ng bunga kung hindi mo muna hahayaan na mag-ugat ang halaman. Hindi mo muna paghihirapan. Kailangan ayusin mo muna ang mga bagay-bagay para mamunga. Ganun din ang buhay mag-asawa. Para lumago kayo, kailangan i-prepare niyo yung kailangan i-prepare. Kaya nga, uulitin ko, kaya matagal na matagal ang premarital counseling. Kailangan natin i-fresh out yung mga issues and concerns ng mga ikakasal. Ito pa. Dahil ito ay blessing ng Panginoon, ang pag-aasawa ka. Dahil ito ay blessing ng Panginoon, at nais niya na maging masaya ka. Even now, na nagkasala ang tao at nandiyan ang pamatayan, blessing pa rin yan. So ngayon, dahil blessing ito ng Panginoon, bakit ka maghahanap ng
exit door. Katulad yan, ika-cancel na. Bakit ka maghahanap ng exit door kung alam mo pagpapala pala yan? And because God has intended for the husband and wife to be happy in establishing a family in their own image naman for the population of the earth. And God has proven Himself faithful sa kanyang mga promises. Sabi natin kanina, they operate in fear. Why would you want to operate in fear? Kapag alam mo, blessing yan ng Panginoon. You have no reason na matakot. Kasi bahagi ng panukala niya na maging masaya ka. Pangapat, last month po may balita na lumabas. Malamang nasagap nyo rin ito. Tungkol sa mga pet owner na ginagamit ang baby diaper changing area sa mall para palitan ang diaper ng pets nila. Malamang nakita niyo yun. Nagsimula ito noong binigyan nila, ito, sa mga, ako po ay dog lover. Nung lumalaki ako, marami kaming naging dog sa bahay. Meron naka-assign sa akin na aso. Ang pangalan niya si Bantay. So, sanay na sanay po ako. Sa ngayon, ay medyo tinotolerate ko yung mga cats. Pero, hindi ko trip ang personality ng pusa. Yun nga lang, natotolerate kasi maraming pusa doon sa tinitirhan namin ngayon. Yung mga bagay na ito, mga kapatid, ay kailangan may kaayusan. Nagsimula yung mga ganitong problema nang bigyan nila ng rights ang animals. Tapos, tinawag nila ang mga sarili nila ng mga fur parents. Nakita niyo po ba kung paano nila dahan-dahan na pinalitan ang definition ng family? Sa Bible, ang definition ng parents ay sila yung may mga anak. They have children in their own image. And so, kahit ako po ay may inalagaang aso, hindi ko tatawagin ang sarili ko na fur parent. I am a pet owner. But I am not a fur parent. Tapos ang tawag nila sa pets nila ay fur babies. One happy family. Ang tawag dito ay delusion. Nag-iilusyon. Niloloko natin ang ating mga sarili kung tingin natin ay fur parents tayo ng isang fur family. Hindi ganyan ang disenyo ng Diyos. Nilalang ka sa kanyang larawan at wangis. Ngayon bumababa ka, fur parent, may fur ka pala. Hindi ganyan ang dinisenyo ng Diyos. Hindi ganyan ang disenyo ng family. At dahil hindi ito umaayon sa disenyo ng Diyos, wala dyan pagpapala. It is God who defines the family because He created it. Uulitin ko, I love dogs. Dahan-dahan kong natutolerate ang mga pusa. But I am not a fur parent. That is not God's design. There is no blessing there. Mapapansin natin ngayon na lahat ng halimbawa na nakita natin ngayon ay pag-exercise ng authority ng tao na para bang siya ang lumikha ng langit at lupa. Yamang yung mga bagay na binigay sa kanya ay kaloob lang. Umaasta. Nag-aambisyon. At wala itong pagkakaiba sa ambisyon ng kaaway sa Genesis chapter 3. Punta naman tayo sa pangalawang tungkulin ng tao, ang pamamahala nila sa buong daigdig. Sabi sa ating passage sa verse 28, "And subdue it, and rule over the fish of the sea,
and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. So pagkatapos sila bigyan ng Diyos ng kapangyarihan na pamahalaan ng mga pamunuan ng karagatan, ng himpapawid at lupa, God now expects them na gamitin ito dahil nilagay niya ang lahat ng hayop at ang kanilang pamunuan sa ilalim ng pamumuno ng tao. So, expectation ng Diyos that man will rule, or Adam and Eve will rule as representatives of God over the whole earth. So at the top of creation, nandoon ang tao na namumuno para sa Diyos. Ang tawag natin siguro sa panahon ito sa generation nila, tawag nila dito ay Alpha. Yan ang ibig sabihin ng Alpha. Pero at the same time, hindi din natin pwede sabihin siya lang ang Alpha. Representative siya eh. Ang talagang Alpha o number one ay ang Diyos. Siya ang creator eh. So, as God has blessed them with these roles, it is these same roles and their fulfillment that would bring them joy. Pag namuhay ang tao dito sa loob ng kalooban ng Diyos, nandun ang kasiyahan. So, tanungin natin ulit, what is the purpose and importance that God instituted the family? One, sa verse 26, kanina, God appointed man and woman as representative rulers and caretakers of the earth. Dito sa verses 27 to 28, God instituted the family so that the man and woman can glorify Him by populating the earth. God instituted the family so that the man and woman can glorify Him by populating the earth. Expectation ng Diyos na, sabi dyan sa Tagalog, maganda pa nga, magpalaanakin, kumalat kayo, at punuin niyo ang buong daigdig, buong lupa. Be fruitful, multiply, and fill the earth. Nais ng Diyos na ipopulate ng tao ang buong mundo. And therefore, from the beginning na nilikha ng Diyos ang mundo, alam na niya, hindi magkakaroon ng population problem ang tao. So bakit kung ano-ano ang mga sinasabi ngayon na may population problem tayo in 10 years na sinasabi kesyo ng mga scientists at saka ng mga businessmen, kailangan mabawasan ng tao kasi sobrang dami daw. Dadami ang tao. Hindi totoo yun. It is God's blessing that man should fill the earth. Blessing yun. And if it is blessing, God intends man to be happy multiplying on the face of the earth. Kaso, nagkasala ang tao. At sa pagdami ng tao, kumalat din ang kasalanan sa balat ng lupa. Hinatulan ng Diyos ng malawakang baha ang buong sangkatauhan. And within this judgment, hinirang ng Diyos ang isang lalaki at ang kanyang pamilya para makapagpatuloy ang buhay sa daigdig. God wanted to start anew. He wanted a new mankind from this one family. Yung family ni Noah. So, nangyari nga, hinatulan niya ang sangkatauhan. Pagkatapos po ng baha, mababasa po natin na nakipagtipan ng Diyos kay Noe at sa kanyang pamilya. At binigyan din po siya, katulad kay Adan, binigyan siya ng tagubilin. Buksan po natin sa Genesis 9 at basahin po natin ang verses 1 and 7. Ganito po ang sinasabi sa Genesis 9, verse 1 and 7. And God blessed Noah, verse 1, and his sons, and said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth. Verse 7, as for you, be fruitful and multiply, populate the earth abundantly, and multiply in it. Mapapansin natin na yung tagubilin ng Panginoon kay Noe is almost the same kay Adam. It is the same instruction. Tulad kay Adan,
pinagpala ng Diyos si Noah at ang kanyang pamilya na magpalaanakin. Tulad kay Adan, pinagpala ng Diyos si Noah at ang kanyang pamilya na magpakarami. At tulad rin kay Adan, binilin din ng Panginoon. In-instruct niya si Noah at ang kanyang pamilya na kalatan ang lupa. At sa pamamagitan nito, magiging masaya si Noe sa Diyos sa pagtupad ng instruction na ito. Pero dahil sumuway ang tao sa Diyos, mahihirapan ngayon ang tao sa isang bagay. Mahihirapan siyang supilin ang mga pamunuan. Kaya nga wala dyan sa command yung and subdue it. And rule over the fish of the sea and the birds of the sky and the animals. Wala yun, or all the creatures of the on land. Mahihirapan siyang supilin ang mga pamunuan. Sapagkat magpapakita ng bangis ang mga hayop at hindi magpapasupil. Ganun pa man, hindi pa dumadami ang pamilya ni Noe. Towards the end of chapter 9, pag binasa natin yan, hindi pa dumadami ang tao sa lupa. Yung pamilya niya, hindi pa dumadami. Mababasa natin na tulad rin ni Adan, sinamantala po niya ang pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Imbis na masiyahan siya sa Diyos, mas nasiyahan po siya sa gawa ng kanyang kamay. Mas nasiyahan siya sa kanyang alak. Naglasing po si Noe. Hindi kinalugdan niya ng Diyos. At sa mata ng Diyos, walang pagbabago ang tao. Hindi magbabago ang tao kahit libulin niya ito sa balat ng lupa. Nandyan pa rin ang kasalanan. At nandyan pa rin ang kamatayan. So paano na? Kailangan po natin maintindihan na layon po ng Diyos na kapag nangako siya at nagsalita siya, tutuparin niya yun. Kahit na magkasala pa ang tao, tutuparin niya ang kanyang pinangako. Tayo, karaniwan sa pag may mga kontrata and all, at may mga usapan, sa oras na sinira ng ating kausap, yung usapan o yung terms terms of the agreement, feeling natin, okay na ako. Dahil sinira niya yun, wala na tayo. Sira na ang kontrata, sira na ang mapagkasunduan, so free na ako. Yun ang tingin natin. Noong unang panahon, hindi ganon. Hindi porket sinira na tao ang tipan, hindi natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi natin tulad ng Diyos. Para sa Kanya, ang kanyang pangako ay eternal. Dahil pinangako niya ang kasiyahan ng tao. Dahil pinangako niya na aalagaan niya ang tao. Tutuparin niya yun hanggang huli. Layon niya na makita natin ang pagbabago at masiyahan tayo sa Kanya sa walang hanggan. Kaya nga niya pinadala ang kanyang bugtong na anak. Tinupad niya ang hindi ginawa ni Adan, tinupad niya ang hindi ginawa ni Noe. At naging tapat ang bugtong na anak sa kanyang ama hanggang huli. Dahil sa kanyang buhay at kamatayan, nakamtan niya po ang hindi lamang ang tunay na pagbabago para sa mga hinirang. Nakamtan niya rin ang mga biyaya na nag-iingat sa atin sa Kanya para marating natin ang bagong langit at lupa. Ganon katalino ang Diyos. At ganon niya rin tayo kamahal. Ngayon, ano po magiging tugon natin? Sa lahat ng nakita natin, sa lahat ng pinahayag ng Scriptures, ano ngayon ang magiging tugon natin sa salita ng Diyos? Number 1, dahil ang bawat isa sa atin ay nilalang sa larawan at wangis ng Diyos,
nararapat lang na marinig mula sa ating mga bibig, ang kabutihang loob ng Diyos sa Panginoong Hesus. Uulitin ko. Bilang tao, nilalang tayo sa larawan at wangis ng Diyos. Therefore, nararapat lang na marinig mula sa ating mga bibig ang kabutihang loob ng Diyos sa Panginoong Hesus. Saan man niya tayo ilagay, anuman ang circumstance, we are expected na ibahagi ang ating Panginoong Hesus. Ang bibig natin ay ginagamit para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pangalawa, dahil iniingatan tayo ng Diyos para matupad natin ang ating mandato na be fruitful, multiply, and fill the earth hanggang sa marating natin ang bagong langit at lupa. Question, kamusta po tayo sa pamumuno ng ating mga pamilya? Mapapansin niyo po, nung last week, nagkaroon po tayo ng recognition ng mga workers. Anong napansin niyo sa charge ko po sa inyo? Napansin niyo ba na ang charge ko po ay tungkol sa inyong pamilya at kung paano niyo iingatan at aalagaan sila? Kasi yan ang pinapakita ng unang-unang ng scriptures. Next question. Anong plano natin para mapalaki natin ang ating mga anak sa pagkilala sa Diyos? Hindi ko kayo tinatanong kung pinalaki ba. Ang tanong, ano ang plano natin para mapalaki natin ang ating mga anak sa pagkilala sa Diyos? Ano po ang ating, bigyan natin ng subdivisions. Ano po ang ating ginagawa ngayon at dapat gawin para makita nila sa pamamagitan ng ating halimbawa ang kahalagahan nito? Sinasamahan po ba natin sila sa pag-aaral ng salita at sa mga pananalangin? Pinakikita ba natin ito sa ating mga desisyon sa buhay? Naririnig ba nila sa ating mga bilin at paliwanag kapag nagtatanong sila ang kahalagahan nito? Sabi nga sa Proverbs, train up a child in the way that he should go. And when we talk about training, kailangan samahan mo siya. Hindi yung magbibilit ka lang o bahala ka sa buhay mo. Maraming ganun eh. Hindi marunong magturo. Tanong, sinasamahan ba natin sila? Especially pag may problema at nagkamali sila. Sinusubaybayan ba natin sila? Gusto kong kausapin ang mga mag-asawa. Nag-uusap po ba kayo kung paano magagamit ang inyong mga God-given differences o yung mga pagkakaiba nyo para palakasin ang inyong pagsasama sa Panginoon at madala ang pamilya sa Panginoon? So, ganun. I hope with these questions makagawa tayo ng isang plano o ang bawat family ay magkaroon ng plano kung paano mapapalagana ang pagkilala sa Panginoon sa bawat pamilya. Doon naman sa mga may planong mag-asawa, nais ko rin kayong kausapin, ganito pa rin ang ating plano. Hindi pwede na I love you tayo, pero wala tayong plano para sa kinabukasan ng relationship. Kailangan may direction. Otherwise, naglalaro lang tayo. At hindi ganyan ang disenyo ng Diyos na nasa limbo ang mga relationship. Sa mga may planong mag-asawa, ganito ba rin ang ating plano? Ganito dapat ngayon. Ang direksyon. Dapat meron kayong plano. Hindi pwedeng wala. Mga kapatid at kaibigan, God created man as His image bearers. Nilalang po tayo ng Diyos sa kanyang larawan at wangis bilang lalaki at babae
upang sa pamamagitan ng ating mga pagkakaiba ay magkaisa ang buong pamilya sa layunin ng Diyos. Napunuin ng tao ang buong daigdig at pamahalaan nito. By fulfilling our purpose as human beings, we would find our happiness in God. In Him and in Him alone. Bilang mga tinupos kay Kristo, nais ko rin po sabihin that God has begun His good work, the work of new creation in us. Mahirap man ang buhay ngayon dahil nakikita natin yung sumpa ng kasalanan sa mga gawa natin. Tinawag tayo na mag-minister sa ating pamilya gamit-gamit ang salita ng Diyos para pagdating ng panahon, sila naman yung ating mga anak at kaupo-apuhan, sila naman ang mga ngaral at magpapahayag ng magandang balita sa kanilang mga pamilya. Yun yung ibig sabihin ng our family is our first ministry. Tulad ng nasa Genesis, may generational mindset. Hindi yung iniisip natin ngayon lang. Kailangan isipin din natin yung ating mga anak, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak, yung ating mga kaapo-apuhan, at ang kanilang mga kaapo-apuhan. Ang tanong, sa ginagawa natin ngayon, anong magiging impact ng ginagawa natin, ng pagpapahayag natin ng magandang balita, pag-minister sa kanila ng salita ng Diyos, may impact ba ito sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga kaapo-apuhan? Yes, may impact yun. Kailangan natin magpatuloy at magtiwala sa Diyos. So, isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo na.